Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Sagutin ho natin punto por punto yung mga banat niya dito. Iloilo! Nako, wala nang boses itong si Bangag. Pangalawang speech mo pa lang yan. Maraming salamat sa inyong Huwag lahat. kasi masyado magpuyat. At kayo'y nakarating upang pakinggan ang ating mga pambato na mga senador para sa darating na halalan. Yun lang po, ay kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatorial, ay huwag po natin kakalimutan, may halos 18 at 200 na iba't ibang kandidato na sa lokal, mula sa governor, sa congressman, hanggang sa sangguniang bayan. At nabanggit ko po lang dahil ipagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na sanggunian member. Yan po ay dahil Ang problema dito, kumpleto nga yung iyong lineup, puro bangag naman, puro mga inutil. Hindi ho nila mapuna yung mga kabalbalan ng administrasyon kasi kasama sila sa lineup nitong si Marcos Jr. Ang sinasabi ho natin, kahit nagaano pa kahuhusay yung mga kasama mo sa partido o kasama mo sa lineup, kung kayo ngayon pa lang nakikita na natin na merong nangyayaring kompromiso sa inyong pagtakbo sa kung anumang pwesto ang inyong inaasam-asam sa pamahalaan, hindi ho kayo magiging epektibo. Lalo na itong si Soto, yang si Lacson. Naku, mga walang kwenta ho yan. Wala ho tayong mapapala sa mga yan. Kung si Soto at itong si Senator Philip Salvador, naku, all the way, Senator Philip Salvador. Kung itong si Lacson at itong si Atty. Raul Lambino, all the way, Atty. Raul Lambino ho tayo. pag tinitignan po natin, ang mga ibang partido, nakakandara pa po sila. At naghahanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. At hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kumpleto po natin yung lineup. Sabihin mo alkansya, hindi alyansa. Walang alyansa ang nangyayari dyan. Ano? Alyansa ng mga magnanakaw. Alyansa ng mga may saltik sa utak. Alyansa ng mga walang pakinabang sa bayan. Alyansa ng walang gagawin kundi mag-SOP dyan sa Senado. Huwag niyo ho kaming lokohin, Marcos Jr. Yan ho pala yung pinalabas natin kagabi na kung saan makikita ho natin itong si Bagang, tila Bagang nanlilimos ho ng pagmamahal dyan sa mga kababayan nating Ilonggo. Nandiyan ho sila sa Iloilo City. Right. Madali lang po ang sagot dyan. Ano? Dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po. Anong paninindigan meron sila? Paninindigan na hindi punahin yung mga kabalbalan ng administrasyon?
Yun ho bang paninindigan ng mga kandidato dyan sa alkansya para sa bagong lipunan? Wala na ho talaga mga kababayan. Pagka yan nanalo, talagang dire-diretso ho ang mga kabalbalan dito sa administrasyon na to. Kasi ngayon pa lang kung hindi sila nakaupo sa Senado, wala na ho tayong naririnig na pagpuna sa kanila sa mga mahahalagang issue ngayon sa ating bansa. Budget, kawalan ng trabaho, gutom, kriminalidad. Wala ho tayong naririnig. Ang ibinibida ho nila, 100 batas ang nagawa ko na. Ako yung pinakamahusay dyan sa Senado nung nandyan pa ako, kaya ibalik nyo ko. Yan ang binibida nila. Pero yung mga bagay, yung mga issue na malalapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino, hindi ho tinatalakay nitong mga walang hiya na to. Kaya kailangan ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta, maprinsipyo, matalino. Yan ang merong tunay na panindigan. At kung tapang lamang ang pinag-uusapan, hindi ho kayo kasali dyan. Ang mga kandidato lang ho namin ang kasali dyan sa dyan sa usapin na yan. Ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang Ba't parang dito sa setup natin dito, parang ang tikas-tikas ng natin. No? Parang di na tayo alis dito. Ang ganda-ganda ng setup natin. buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Oh. Hindi, ito ho yan. Ito talaga, marami hong nagsasabi, hindi lang ho isang taong nagsasabi na talagang itong Marcos na to, bumalik ho yan sa politika, tumakbo ho yan sa politika, hindi ho para masolusyonan yung mga nararanasang kahirapan ng ating mga kababayan. Bagkus, talagang lahat ng nagsasabi sa mga nakakakilala dito sa mga mga talyanista na to dito kay Marcos Jr. Ang sinasabi ho nila, galit na galit daw ho talaga ang pamilya na yan sa sambayan ng Pilipino. Sa mga Pilipino, galit na galit daw ho sila. Dahil dun sa ginawa ng sambayan ng Pilipino sa kanilang pamilya. Kaya ngayon, ito ho yung pagganting ginagawa nila. Tingnan nyo ho, laganap ang illegal na droga, puro ayuda, tinuturo ang maging tamad ang mga Pilipino. Wala ho silang ginagawa. Talagang hinahayaan lang ho nila na mapunta sa aso itong ating bansa. Kaya yun hong sinusubukan ho nating sana mapigilan yung mga maitim na plano na yan nitong si Marcos Jr. At walang makakapigil dyan kung hindi itong si Tatay Digong at ang kanyang senatorial lineup. Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta. Inuna ho natin yung mga yung mga antag dito, yung mga independent natin. Pastor Apollo Kibuloy, tapos dire-diretso na ho yan. Puro PDP na ho yan. Tuloy. Kaya naman, malakas ang loob ko na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, kinumpara... Para dito sa mga kandidato na to, hindi na kayo nahiya. Talagang inistorbo nyo yung si Marcos Jr. sa kanyang pagbabangag. Hindi, pagbabangag sa kapangyarihan kasi nakangarat lang yan sa sa Malacanang di ba? Nakaganon lang siya, tapos tawag-tawag lang siya ng PSG, dala nyo ako ng ganito, dala nyo ako ng Goldilocks, pulburon, kung ano pa man. Yun lang ho ang trip niya, talagang puro lang ho siya doon. Puro kabangagan lang ho ang ginagawa niya, inistorbo nyo pa siya. Nagpakampanya pa, magpapakampanya na lang talaga kayo sa bangag pa, anak ng toko. Mas bangag pala kayo kaysa kay Marcos. Kumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Parang di naman Kung totoo yan. kikilakisin natin, Parang pambubudol na naman yan, Marcos Jr. Ibig ba sabihin, etong si Manny Pacquiao mas mahusay dito kay Atty. Jimmy Bondoc? O naku, parang wag mo naman kaming ungguyin dito. Ibig sabihin, etong si Manny Pacquiao mas magaling kay Congressman Rodante Marcoleta? Anak ng tokwa. Wag hong ganon. Magmumukha ho kayong tanga dyan pagka sinasabi nyo yan na kahit sinong itapat, kahit sinong hirap dito sa aking mga kandidato, talagang mahuhusay ito. Makakalaban yang si Manny Pacquiao dito kay kay Atty. Lambino. Nako, mambubudol ka na lang. Bumenta na yan. Nakapambudol ka na noong 2022. Hindi nagagana yan ngayong mga panahon na to. Meron kaming kumbaga kontrabudol ngayong mga panahon na to. Binigyan kami ng isa-isang agimat nitong si Tatay Digong. Kaya palapit pa lang ang budol, alam na namin.
Palapit pa lang ang BS, alam na namin. Nakikita pa lang namin pagmumukha mo, naku, alam na namin ang gagawin mo, kaya hindi mo na kami maiisahan. Natin, pagtikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato. Napakatingkad po, napakaganda po, at napakatibay ang kanilang kakayahan. Sila po ang mga Anak to ko, presidente ba itong nag-i-speech na to? Kahit ako, kaya ko sabihin yung pinagsasabi mo, napakatibay ho, napakatindi ho, napakagaling. Ganyan lang mabisa. Paulit-ulit ka lang, brad eh. Anak ng toko, yan na nga ba sinasabi natin ba? Maganda yung ano mo dito, posing mo dito ha. Maganda posing mo dito, i-snip ko to, maganda to, maganda. Oh, yan. Oh, huli ka. Huli ka, bangag. pato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngayon, Magdadala daw ng kapayapaan sa Pilipinas yung mga kandidato. Ano yan? Ano gumagawa ka ba ng grupo ng tagapamayapa? Mga senador ba ang pinapatakbo mo o mga peacemaker? Magdadala daw ng kapayapaan. Akala ko magdadala ng kaginhawaan. Anak ng tawa, anong kapayapaan? Ay, kung di pa sila mauupo, hindi matitigil ang ipinagbabawal na droga. Naku, baka unahin nila yan dyan sa Malacanang. Kasi balita ho, di ba, doon sa paligid ng Malacanang, doon daw mabenta ang illegal na droga. Di ba, ang daming nahuhuli doon sa paligid ng Malacanang. Kaya kailangan ho talaga, gumawa na ng gumawa na ng base ang PIDEA dyan sa tabi ng pinagsama-sama natin ngayon. Lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Nakaka-impress. Kala ko Wala dahil po, unang-una, tignan po natin ang ating mga kandidato. Walo po sa kandidato natin ay naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Naku naman, napakaganda ng pati ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo, pag naluklok sila sa Senado, unang araw pa lang, hindi na mangungurakot na sila. Unang araw pa lang, may SOP na kagad sila. Kasi alam na nila kalakaran. Huwag mo kaming bulahin, Brad. Yung mga kandidato na yan, na dating senador, wala ng prinsipyo at paninindigan yung mga yan. Kaya sila sumama sa iyo, mantakin mo kalaban kanila nung nagdang eleksyon. Dahil wala nga silang prinsipyo at paninindigan, ngayon, sumama sila sa lineup mo. Doon pa lang mga kababayan, makikita na natin na walang yaya si Lacson at yung si Soto. Kung tawagin yun sa salitang Pilipino, delikadesa. Kung meron ka nun, kahit papaano, mahiya ka sa sarili mo. Kasi isa sa mga bumibira sa mga bangag na to noong 2022, kagaya nitong si Pacquiao. Kaya nawalan ho tayo ng respeto dyan sa mama na yan, di ba? Pacquiao, Lacson, Soto, kalaban ho nila yan. Kalaban ho nila ang unity team nung nagdaang eleksyon. Ngayon ho, dahil sa kagustuhan nilang makabalik sa Senado, ang ginawa ho nila, sumali ho sila sa lineup nitong si Bangag. Wala ho silang delikadesa. Wala ho silang ni katiting na hiya sa kanilang mga sarili. Hindi na ho sila nagtira. Hindi na ho sila, okay lang, kahit magmukha kaming katawa-tawa, basta manalo kami, basta mapasama kami sa alkansya para sa bagong lipunan o bagong kabangan. po sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan. At alam nila kung paano gawin para bigyan ng counting tulong ang lahat ng Hindi mo niya matuloy-tuloy yung kanya sinasabi. Hindi mo niya matuloy-tuloy. Nauutal ho matigas ang dila Hindi ka binild para sa mga ganyang klase nga pagsasalita, Marcos Jr. Hindi ka sa masa. Hindi mo na iintindihan ang masa. Yun ang atin dito. Hindi ka sa masa, hindi mo na iintindihan ang masa, kaya hindi ka marunong magsalita sa masa.
hindi ka nakakakunik sa masa. Alam mo, noong 2022, kaya nagtitilian ng ating mga kababayan dahil kasama mo si BP Sara. Ngayon, nasaan na yung mga talagang dumudumog sa'yo noong nagdaang eleksyon? Nasaan na yung mga yun, yung pinagkakaguluhan ka? Yung tipong BBM. Di ba? Marcos, wala na. Nasaan na ho? Ngayon dumadaan ka, hindi ka napansin ng ating mga kababayan. Yung mga nagpunta sa rally na yan, syempre kayo ba naman mabigyan ng presidential pardon? Hayaang hong mga koneksyon nitong si Mabilog dyan sa Iloilo. Naku, napakalalim ng ugat niyan dyan sa Iloilo City. Kaya nung sinabi nitong si Marcos Jr., presidential pardon ka, Brad. Mag-a-assemble kami dyan sa lugar mo. O so alam mo na gagawin. Jed Mabilog, alam mo na gagawin. Di ba? Ngayon, merong malaking pagtitipon itong mga bangag dyan sa Iloilo City. Pero alam na ho natin, sinong gumastos dyan? Tanong. Sinong trumabaho dyan? Tanong. Siyempre, hindi, nagtatanong lang naman nga tayo eh. Itong si Patrick Jed Mabilog kasi nabigyan ng ano yan eh, nabigyan ng pardon. Ng ating kababayan. 7 naman ang galing sa mababang kapulungan sa House of Representatives na naging congressman. Sino? Nandiyan po, naging congressman po si Abi Sino? Binay. Naging congressman din po si Benhur Abalos. Nako. Si Pia Cayetano. Nako, Ang kapatid ko, si Amy Marcos, congressman din yan. ginagawa mo dyan, te. Kala ko ba Manny Pacquiao, Kala ko bang independyente ka? Asan na yung tatayo ka, wala kang papakinggan. Gigit na ako, ganito gagawin ko. Para hindi ako dito, hindi ako doon. Alam na ho niya, naramdaman na niya ang sigaw ng mga DDS. Alam na ho niya na hindi nagagana yung pambubudol niya. Kaya, nag-all out na ho siya sa bangag niyang kapatid. Real talk. Kahit sinong nakakakwentuhan natin, yang si Marcos, si Amy, alam na niya, hindi nagagana yung mga pambubudol niya. Sinusubukan niya pa hong ibalik yun di ba? Sa mga nakalipas na buwan. Kaya, kaibigan ko yung mga Duterte. Best friend ko yung mga yan. Di ko yan iiwan. Di ba? Ganun-ganun pa siya. Kaibigan ko yung si Inday. Mahal ko yan, si Digong. Mahal ko yan. Gaganon-ganon pa yung ali na yan. Ngayong nagsalita ang mga DDS, nagsalita ang mga diehard Duterte supporter, di ba? Anong sabi nila? Hindi ka na makakapambudol. Anong ginawa ho niya? Ano na siya? Lantaran na ho siyang sumama sa kanyang bangag na kapatid. Tama yan, Senator Amy, at dahil dyan, dapat kang palakpakan. At least, di ba, yung mga pagpapanggap mo, kasi di ka ba kinikilabutan? Pagka sinasabi mong mahal mo mga Duterte, kaibigan mo mga Duterte, pinapa-impeach ng kapatid mong bangag, yung si Bibi Sara. Kaya tama yan, approve yan sa atin. At sa mga nababalita-balitaan natin, no? Yan daw ali na yan, atin-atin na lang, ha? Atin-atin na lang. Yan daw ali na yan, napakasama ng ugali. Sa totoo yan. Hindi, kita naman diba? Binudol mo si BP, ngayon binibira siya ng kapatid mo, di ka man lamang nagsasalita. Doon pa lang, masasabi na ho natin na hindi natin malaman, pinaglihi ka ba sa Pinaglihi ka ba sa galit? Pinaglihi ka ba sa kawalang hiyaan? Sa bagay, nung panahon ng tatay mo, walang hiya din yun, no? Malamang noong tinatrabaho, sino ba tatay mo? Huwag tayo pumunta doon. Mahirap na. Ano mo pangalan tatay nito? Hindi ko kilala tatay nito. Hindi sila magkamukha ni Bangag. Baka tatay ka ng tatay, hindi mo naman pala tatay. Uy, so ganoon. Hindi, baka lang naman. Hindi magkamukha di ba? Ganun lang naman yun Kasi yung mga magkakapatid sa ayaw sa gusto mo, merong resemblance yan. Kahit hindi magkamukha yan, pagkaunang tingin, magkamukha pala. Di ba? Ganun ho yan Yung makikita mo yung resemblance. Hindi pwedeng di makita yan. Pero pagka nakikita natin si Subangag at itong si Amy, wala ho tayong nakikitang resemblance. Dahil ho ba yan sa mga walang humpay na plastic surgery? Yung pagka tumatawa siya, di na gumagalaw yung mukha niya. Ayaw na sumunod, no? Pati mukha niya ayaw na siya sundan.
Uy, PH, naharapan mo na naman si Amy. Yan na naman ang pinuruhan mo. Ha? Inaano naman ho natin lahat yan. Wala naman ho tayong nananahimik itong si Erwin Tulfo. Sabi siguro, PH, wag na ako. Number 1 ako, hayaan mo na. Sila na lang birahin mo. Hindi, magkaka-oras ka rin, ha? Kung pinag-uusapan, lugar, hindi ka taga Davao. Taga-Amerika ka, Brad. Mali nga pagpapakilala sa kanya, taga Davao daw siya, Oriental. Taga Davao, hindi ka taga Mindanao, Brad. Taga-Amerika ka. Ang pangalan mo ay Erich Sylvester. Congressman din yan. Erwin Tulfo, congressman din. Congressman Villar, si Camille, nasa kongreso ngayon. Kaya makita po, kumbaga po sa basketball, napakalalim po ng bangko namin. Wow. Hindi na po sila bagito. At hindi na sila mag-aaral-aral pa. Wala nang pag-aaralan. Alam na nila pasikot-sikot. Magaling na yan magnakaw, di ba? Alam na nila kung paano ibubulsa ang pera na sambayanan. Galingan mong mangampanya, Brad. Pag nagkataon, nanalo ang lineup namin, yung impeachment na linuto nyo, na pinagkagastosan nyo, kung ako sa inyo, binulsan nyo na lang yung perang pinambayad nyo dyan sa mga congressman na yan na pumirma. Di ba? Ang dami nun, tig 150 milyon peso kada isa. Sinayang nyo lang. Pag nagkataon, pumihit ang tadhana, pumabor sa amin, at sigurado papabor yan, mananalo mga kandidato namin. Lahat ng pinaghirapan yung dalo ni Tambaluslos, at pati kayong dalo ng kapatid mo at yung pinsan mo at yung si Lisa Araneta Marcos, may kalalagyan kayo sa sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mark my word. At ang iba, 4 naman dito sa ating kandidato ay umupo sa cabinet position. Nako. Nandyan po si Benhur Abalos na naging MMDA, tapos naging DILG Secretary. Andyan po si Erwin Tulfo na naging kalihim ng DSWD. Si Senator Ping Lacson ay siya naman ang linagay sa Yolanda Rehabilitation Commission na tumulong pagkatapos na dinaanan po kami sa Region 8, dinaanan po kami ng kalakas-lakas na bagyo. At si Senator Tolentino ay siya naman ay dumaan din na nag-MMDA po. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda, alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya Sinungaling. Wala daw dumadating na tulong sa Leyte. Kahit tanungin natin yung mga taga-Tacloban, ang unang nagpunta ang mga Duterte. O yan na naman, panibagong kasinungalingan mo na naman yan. Nukan ka ng kasinungalingan. Nandun si Tatay Digong, mga volunteer, si Mayor Baste. Yung anak mo ba nagpunta doon? Yang si Sandrong Bangag, nagpunta din ba siya doon sa nag-volunteer ba siya diyan sa Tacloban nung binayo ng Yolanda yang lugar na yan? Si Mayor Baste, isa siya ng mga nagbubuhat ng mga body bag. Meron hong mga larawan, merong ebidensya. Mukhang sanggan na, mukhang ewan. Ganyan ho talaga yung mga matitikas. Magkakamukha ho kami ng mga yan, sa totoo lang. Ganyan ho talaga. Ako talaga, nakikita ko pa lang si Mayor Baste. Magka-vibes kami yan, sigurado. Ibig sabihin magka-vibes, yung parehas kami ng mga trip, sigurado. Parehas ho kami ng mga trip yan, si Mayor Baste. Kahit hindi ko pa siya namimit, feeling ko magkakasundo kami. Ayun na nga mga kababayan, ha? Yung tipong, yung pang-good time nitong mama na to, talagang sukdulan na ho. Lahat ho sasabihin na niya para ma-build up sa publiko itong mga kandidato niya, mga falsifikado. Talagang lahat no ng mga kasinungalingan, sasabihin niya para mapabango itong si Manny Pacquiao at itong si Tolentino. Mas magaling daw itong si Manny kaysa kay Congressman Rodante Marcoleta. Nahihilo ka ba, Brad, ha? Pero makita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Alam nila ang trabaho sa bawat level, mula sa kabinete hanggang sa lokal, hanggang sa pinakababa. Hindi sila nagdadada, marami silang ginagawa. Wow. Hindi sila, they are not here to oppose, they are here to propose. Ibig sabihin po,
Alam namin ibig sabihin, huwag mo naman kaming gawin tanga. Nakapag-English ka lang ng 3 salita, akala mo naman tatali-talino. Hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Tatlo naman ang naging gobernador sa malalaking probinsya. Ang kapatid ko, si Jaime Marcos, naging gobernador sa amin, sa Ilocos Norte. Si Paring Lito Lapid, naging gobernador sa Pampanga. O, naging gobernador. Sino yung naging gobernador ng Cavite? Kalaki-laki na probinsya. Governor Bong Revilla. Yun, Cavite. Kumusta ho? Kumusta ho ang estado ng illegal na droga dyan sa Cavite? Balita ko, ano na lang daw eh. Sa mga tindahan na lang. Tatok na lang, ganito na lang. Oh. Tok, tok, tok. O, gano'n na lang. Aling meron ka ba dyan? Ano na daw ho yung binibenta nila dyan pagka ikaw bumili, kumpletos recados na. Wala ka nang hahanapin, kumbaga package deal na. Yun ang mga nababalitaan natin sa social media dyan sa Cavite. Pagka binigyan ka, parang parang galing butika. Lahat ng kailangan mo nandyan na. From ganito to ganyan, hanggang baka pati instruction meron na. Meron pang how to yan. Anak ng toko, talagang ganyan ho katindi ngayong mga panahon na to ang kalakaran ng illegal na droga. Kaya naman, maging mapagmatsyag ho tayo. Ngayong papalapit na eleksyon. Bantayan ho natin itong eleksyon na to dahil dayaan hong mangyayari dito. At pagka nagkataon na upo yung mga yan, kung malala na ang illegal na droga ngayong mga panahon na to, mas lalala pa ho yan. Kaya ang sinasabi natin dito, magmatsyag, magbantay at talagang ikampanya ho natin ang ating mga kandidato. O yan ang mga gobernador. Meron din po kami, mga city mayor, malalaking syudad. Wow. Mauna na dyan, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Ayan, nakangiti si Mayor Abio dahil siyang namahala ng Makati. Kaya't kung pupunta po kayo sa Makati, ay nako, maraming mga pinamimigay at ang tulong na binibigay ng pamahalaan sa kanila. Libre lahat sa Makati. Yan po ang ginawa ni Mayor Abby Binay. Si Benher Abalos, naging mayor din ng Mandaluyong. Narinig nyo naman po. Marami siyang natanggap na award, marami siyang natanggap na pagkikilala dahil sa kanyang performance bilang mayor ng Mandaluyong. At ang ating butihing Senador Tolentino ay naging mayor naman ng Tagaytay. Kaya't makita po ninyo, at isa pa na nadaan din sa LGU. Huwag po natin nakakalimutan kung minsan hindi po natin naaalala ito. Ngunit si Senator Tito Soto, naging vice mayor yan ng Quezon City. Kaya naman po talagang madaling masabi na handang-handa na itong grupo na ito. At hindi lamang, kung pag-uusapan naman ang mga issue ng ating mga kababaihan, hindi po tayo may iwanan dahil apat ang babae dito sa ating lineup. At hindi ito, alam niyo po, kilala ko silang lahat ng matagal. Palagay ko, itong ating mga babae na Alam mo, pagka sinasabi mo yung salitang palagay mo, alam mo pagka yung mga nakakarinig sa atin, hindi mapalagay sa mga, pagka narinig ko, palagay mo, ganon. Nako, sigurado benta na naman yan, ika nga sa laro, benta na naman yan, budol na naman yan. Kaya pagka yung bangag na yan, sinabi niya, palagay ko, itong si ganito, ganyan yan, si ganito, ganon yan. Sigurado ho, kabaliktaran niyang mga sinasabi na yan ni Marcos Jr. Pagka yung mga kandidato niya, sinabi niya, ganito gagawin ng mga yan, wag ho kayo maniwala. Palagay niya ho yan, bangag yan, papaniwalaan nyo. Pagka pinaniwalaan yung bangag, mas bangag ho kayo dyan. Senador, palagay ko, mas matapang pa sa sundalo itong mga ito. Kaya makakatiyak po kayo, mga kababaihan, mahirinig ang boses ninyo. Ipagtatanggol ang mga karapatan ninyo ng ating mga lady senators. Di ka na ba, parang di ka na ata baba na suka ngayon? Di ka na ba baba na suka? Yan ang nga ba sinasabi natin? Napaso ka. Tingin ko yung gumawa ng speech mo, binatukan ka. Adlib ka pa kasi di mo naman kaya.
sabaw-sabaw ang utak mo, adlib ka pa, visit ka, yan tuloy. Nakakuha ng buwelo itong mga kandidato nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Di ba? Umikot lang ho ang kanilang, minamaliit mo. Kasi ganito ho yan mga kababayan. Kung sinong minamaliit, inaangat. Kung sinong inaangat, nagyayabang, ibinababa. Totoo ho yan. Subok na ho natin yan. Kung sino yung mga, ang liit-liit ng tingin sa'yo, ganito ka lang, ganyan ka lang, hanggang dyan ka lang. Yan, lala. Di ba? Yan, parang ganun ang ginagawa nitong si BBM sa mga pinabili lang kayo na suka. Ganun lang, ganun ang pagmamalit ang ginagawa nila. Kaya ngayon, anong nangyayari sa mga kandidato natin? Tumataas sila. Kasi sila, napaka-humble. Ako naman nagdidildil lang ako na suka nung bata ako. Ako naman nagbebenta ng suka. Di ba? Hindi nila pinandirihan yung tinawag nitong si Marcos Jr. sa kanila. Kaya naman, saludo sa ating mga kandidato. At dahil ang ating pinag-usapan dito ay legislatura, ang pagsulat ng mga batas. Dito po sa ating lineup, 4 po ang abogado. Si Attorney Benher Abalos. Ayan ka na naman Porket linatagan ka namin ng puro abogado, ngayon ibibida mo. Nung huli kang nagyabang, kasi tinawag mo lang mukhang mga pinabili lang na suka. Yung mga kalaban nyo, pero ngayon binibida mo mga abogado kasi meron kaming Rodante Marcoleta, meron kaming JB Hinlo, meron kaming Raul Lambino, meron kaming Jimmy Bondoc, meron kaming Attorney Vic Rodriguez. Lahat ho yun. Hindi ho abogadong kagaya nitong si Abalos, Wala akong kwenta pagdating sa pag-aabuga siyang mama na yan. Kasi mantakin nyo, kung magaling talaga yan. Alam niya na mali yung ginawa niya sa KOJC. Tinuloy pa rin niya. Ibig sabihin, falsipikadong abogado yan. Para sa atin. Kasi kung ikaw ay matuwid na abogado, hindi mo gagawin yun. Hindi mo kukubkubin, hindi ka maghuhukay, hindi mo sasaktan, hindi ka mananakit. Ano ho yun kumbaga, hindi mangyayari yung ginawa ng kapulisan kung walang utos ng mga nakakataas sa kanila. Police, Chief PNP, DILG Secretary, Presidente. Yun ho ang chain of command dyan sa dyan sa ating kapulisan. Under ho sila ng DILG. At siya ho ang DILG Secretary. Naturingang abogado, pero nakita nyo ho ang ginawa niyang pagway doon sa mga nangyari dyan sa KOJC. Kaya pagka binidahan mo kami na mahusay na abogado yung si Abalos, baka sampal ko pa sa pagmumukha mo yung Abalos na yan. Attorney Abby Binay, Attorney Pia Cayetano, Attorney Tol Tolentino. Yan po, sila si Tolentino, di ko malaman kung anong pinaglalaban niya sa buhay. Abogado ka na, di ba? Aral pa ho siya ng aral. Di ko naman sinasabing bawal mag-aral. Di ko naman sinasabing ang pag-aaral talagang tuloy-tuloy ho yan. Pero hindi ho natin malaman kung ano pa gusto niyang patunayan sa kanyang sarili. Gusto niyang bang papakita na ako, graduate ako sa ganito, mahusay ako. Hindi ho kailangan yan, sa totoo lang. Baka nga sa galing, natalo ka na ho nitong si Attorney Jimmy Bondo kahit na nag-aaral ka sa Amerika, kung saan-saan. Napaka-weird mo, sir. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Kahit wala ho tayo sa ating studio, sinundutan lang ho natin kasi yung nag-set sa atin to, oy PH, di mo pa nagawa ng reaction video yan. Pasadahan mo ng mabilis. Mabilis lang naman nung gawin, kaya binanatan na ho natin. Huwag ko kayo maniniwala dyan sa bangag na yan. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Siyempre, ngayon araw ng mga puso, di ba? Araw ng mga puso. Happy Valentine's Day. Palakpakan. Yan. Yung mga walang kadate, ganun ho talaga buhay.